Hello. Good morning po. Yan. Dito wala nakaupo, oh. Hallelujah. Pero mamaya, pupuno yan. Okay, tayo po yung mag-i-start na. Mag-i-start po tayo sa prayer. Kaya ini-encourage ko po kayo na ipamalita po natin na maaga po tayong darating sa ating iglesia upang tayo magkaisa sa panalangin. Okay, tayo po'y manalangin. Banal na Diyos sa masalangit, kami po'y lumalapit sa inyo sa gabing ito, Panginoon, ay sa umagang ito. Dalangin namin, Lord, na ang inyong pagpapala ay ibuhos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Alam po namin, Lord, sa aming paggising, nandun ang inyong pagpapala, Panginoon. Kaya, nandito kami sa inyong harapan, Panginoon. Linisin niyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon. At alisin ang lahat ng mga alalahanin, Panginoon. At kayo lamang ang aming isipin sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya sa umagang ito, kami po ay nagagalak. Nagpupuri sa inyong harapan, Panginoon. At ilapit ang lahat ng bagay na nais naming ilapit sa inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, ilalapit po namin sa inyo ang aming mga pastor, Panginoon, Pastor Arnel, Pastor Jimmy, at higit sa lahat, Lord, si Pastor Jesse na kung saan nagpapahinga sa kanilang tahanan, Lord. Dalangin namin, Lord, na kayo ang sa kanyang bigay ng kapahingahan, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, siya po'y makasama namin mamayang gabi, Lord, sa kanyang pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa aming tatlong pastor, Panginoon, na patuloy niyong ginagabayan, binibigyan ng kaalaman, Lord, patungkol sa inyong mga salita at patuloy na paggamit, Lord, sa aming iglesia, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po sila ng kalakasan, pisikal, at patuloy na pag-iingat, Panginoon. Maging ang kanilang pamilya, Lord, dalangin namin ang inyong pag-iingat, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, ang provision ninyo, Panginoon, sa kanila, financially, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na paggabay ninyo sa aming mga pastor at patuloy nilang pagkakaisa, Panginoon, upang madalangin yung mga anak, Lord, sa inyong kaharian, Panginoon. Kaya salamat po sa kanila, Panginoon. At ganoon din, Lord, tinataas din po namin sa inyo ang bawat pamilya, Lord, ng iglesyang ito. Patuloy namin, Lord, na kayo ang siyang kikilos, Panginoon, mula sa Ama at Ina ng tahanan, Lord. Dalangin namin, Lord, ang inyong pag-iingat at pagbuklurin mo sila patuloy ng inyong pag-ibig, Lord, at maghari kayo sa kanilang bawat tahanan, Panginoon. At patuloy niyong pag-isahin din, Lord, ang bawat mga anak, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon. At ingatan sa anumang mga gawain ng kaaway, Lord, sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang inyong pag-iingat. Ganun din, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo ang provision niyo, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, financially. Bagamat, Panginoon, higit sa sapat ang inyong binibigay, Lord, pero nandyan ang kaaway, Panginoon, na pinipilit na sirain, wasakin ang isang pamilya, Panginoon, sa bawat problema na binibigay niya sa bawat pamilya, Lord. Pero alam po namin, Lord, sa bawat problema na binibigay ng kaaway, nandoon, Panginoon, ang inyong katugunan, Lord, kung paano namin ito haharapin, Panginoon. Kayo ang napakadakilang Diyos, Panginoon. Lahat ay binibigay ninyo, Panginoon, para sa amin. Kaya salamat, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, na pagtugunin niyo, Panginoon. Sa bawat pangangailangan, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, na kung sino man, Panginoon, yung mga ama o ina ng tahanan, Lord, na wala mga trabaho, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo ang bigay para sa kanila, Panginoon. Na ang kalooban ninyo mangyari, Panginoon, na sila po'y magkaroon ng trabaho, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa pagtugon ninyo sa mga ama at ina ng tahanan, Lord, na mga wala pong mga trabaho, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Ganun din, Lord, tinataas din po namin sa inyo. Patuloy, Panginoon, ang paglago ng aming iglesia, Panginoon.
sa umaga at sa gabi, Panginoon, ay gamitin nyo kami, Panginoon, bilang isang instrumento, Lord, na makapagbahagi, Panginoon, ng inyong salita sa mga tao, Panginoon, na sa aming paligid, kaibigan, Panginoon, mga unbelievers, Panginoon, o kung saan man lugar mo kami nais dalhin, Panginoon. Hayaan nyo na magamit mo kami, Panginoon, na makapag-imbita kami, Lord, na dumalo sa iglesyang ito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na sa paggamit nyo sa amin, Panginoon, ay makita nila, Lord, na kami ay isang anak mo, Panginoon, na nakikita sa amin kung paano kayo kumikilos, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, na ma-encourage namin sila na makadalo sa aming iglesia, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, ang aming mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, Panginoon. Kaya ikaw ang kumilos, Panginoon, na magamit mo po kami, Panginoon. At ganoon din, Lord, dalangin din namin na patuloy nyo kami magamit, Panginoon, hindi lamang sa iglesyang ito, Lord. Bagkus, magamit mo kami na kami ay maging instrumento, Lord, ng lumapit sa inyo at ipanalangin namin ng mga taong ito, Panginoon. Alam po namin na hindi mahirap na lumapit sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ng bawat isa, Panginoon, ay ma-involve po kami, Panginoon, sa prayer, Panginoon. Hindi lamang dito, Panginoon, bago sa aming tahanan, Panginoon. O sa anumang oras, Panginoon, na kailangan ng bawat tao na nakahulubilo namin, Panginoon, na kailangan namin silang ipag-pray, Panginoon, ay nandun kami upang handang makinig at tumugon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. At dalangin din namin, Panginoon, ang mga backslider, Panginoon. Hindi lamang sa iglesyang ito, Lord, sa iba't ibang iglesia, Panginoon. Ibalik niyo po sila, Panginoon, dahil nasumpungan na nila, Panginoon, ang liwanag, Panginoon, ang pag-ibig, Panginoon. Hindi po namin ninanais na sila ibalik sa kadiliman, Panginoon. Bagkus, Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, na muli po silang may balik sa pananambahan, Panginoon, na patuloy na palaguin, Lord, yung salita mo na natanim sa kanila, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, kumilos ka, Panginoon, sa mga taong ito, Panginoon. Yung mga nakakilala sa inyo na kung saan, Lord, ay dumadaan sa mga problema, Panginoon, karamdaman, at nakalimutan nila, Panginoon, na nandyan kayo, na handang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Kaya dalangin namin, Lord, na sa mga oras na ito, Lord, ay mamutawi sa kanilang mga kaisipan, Panginoon, na nandyan kayo, na naghihintay, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga taong ito, Panginoon, na nakahandang manumbalik sa inyo, Panginoon. Patnubayan niyo po sila, Panginoon, at ingatan, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na sila ay muling makasama namin, Panginoon, sa mga oras ng mga pananambahan, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na kung saan ay hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, lalo na dito sa aming siyudad ng Olongapo, Panginoon. Napakarami, Panginoon. Napakaraming kaluluwa, Panginoon, na kung saan, Lord, ay mas nauubos ang kanilang mga oras, Panginoon, sa paraan ng mga kamunduhan, Panginoon. Paggising sa umaga, wala na silang naalala, Lord, kundi yung mga dapat nilang gawin at mga gagawin pa, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na mabuksan ang kanilang mga puso't kaisipan, Panginoon, na hindi lamang sila nabubuhay bagkus sa kanilang sarili, Lord. Bagkus nabubuhay sila dahil nandyan kayo, Panginoon, na handang magbigay ng kanilang mga pangangailangan, magbigay ng kanilang mga kagalingan, Panginoon, magbigay, Panginoon, ng mga sa panahon ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon.
Kaya dalangin namin ng mga taong ito, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo. Idako niyo po sila sa bawat iglesia, Lord, ng siyudad ng Olongapo. At higit sa lahat, Lord, ay makilala nila kayo at tanggapin sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya maging sa aming service na to, Lord, sa umagang ito, kung meron man na pumasok sa aming iglesia, Lord, na nakahandang tumanggap sa inyo, Panginoon, kayo ang kumilos sa mga oras na to, Lord. Alam po namin na meron po kayong layunin sa mga taong ito na dumako sa umagang ito, Panginoon. Ipuin niyo, Lord, ang kanilang mga puso't kaisipan, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, ay maramdaman na nila ang inyong presensya. Napakasarap, Panginoon, na kasama kayo, kausap kayo, pinupuri kayo at pinapasalamatan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, dalangin namin ang pagkilos ninyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Magsitayo po tayo lahat. And let us just worship the Lord this morning. Patuloy na magsamba sa Kanyang pangalan. Lord, we give you thanks. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Napakabuti mo. You are so good. You are so good, Panginoon. This morning, sa aming patuloy na pagsamba at pananalangin, idinadalangin po namin ang aming bansa. Pour out your Spirit upon this nation, O God. Pour out your Spirit, we pray. We ask, Father, for souls to be saved in this nation. Dalangin namin ang aming mga namumuno, mula sa aming presidente hanggang sa lahat ng lokal na mga namumuno sa mga local areas, Panginoon, maging sa barangay. Father, we just pray for your salvation sa kanilang buhay. Sa aming mayor, sa vice mayors, mga konsihal, Panginoon, mga barangay captains of Olongapo City, at magiging mga konsihal nila. We pray for their salvation, O God, in the name of Jesus. At kami po ay nagpapasalamat na lagi pong may oportunidad na ihayag ang iyong ebanghelyo sa aming syudad. We thank you for that freedom. And this morning, we celebrate your goodness. We celebrate your freedom in this place, O God. Salamat po, Jesus. Salamat po. Brothers and sisters, tayo po, let's join hands. Habang kayo po ay nag-awak kamay, just pray for the person na nasa inyong tabi. Maring hindi nyo sila kilala. But let's bless one another with prayer this morning. kasiglahan. Amen? Thank you, Lord.
Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ang umawit at magpuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Jesus, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento kundi sumasamba sa'yo. Sagat sa gara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko.
kagalakan na tunay na nadarama ko, Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid. Napakabait ng Diyos sa atin. Dahil sa ginawa niya sa krus, kaya tayo ay narito. Kaya tayo ay nabago. Thank you, Lord. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya sa sandaling ito? Manahimik lang po tayo saglit. Namnamin lang po natin yung pagmamahal niya sa atin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya tayo nagmamahal sa Kanya. Kaya tayo nagpupuri sa Kanya. Kaya tayo naririto ngayon. Walang ibang karapat-dapat na purihin at dakilain sa umagang ito, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Siyang dakilang Diyos. Siyang nagmamahal sa atin ng walang katumbas. Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Salamat sa biyaya mo. Salamat po, Jesus. Lumalapit kami sa inyo ngayon, Jesus. Ikaw ang aming kailangan. Lapit mo sa iyo,
ako'y nabago ng biyayang taglan ng pag-ibig mo, O Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa puso ko'y ika'y nananahan. Katapatan mo'y walang kapantay, kabutihan mo'y saganang tunay. Puso'y umaawi sa pagsamba. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglan ng pag-ibig mo, O Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos. Wala na ngang makahigit pa sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas sa lahat ng oras. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, O Jesus. Galak ko'y lubos,
minsan pa awitin natin. Aking Diyos, salamat sa iyo sa buhay kong nabago. Minsan pa, hilingin ko ang lahat na itaas natin ang kamay natin sa pag-awit na to. Sa muling sandali pa, ibigay natin lahat sa ating Diyos ang papuri na dapat sa Kanya. Thank you, Lord. Aking Diyos. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay ko'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Pagsamba ng puso ko'y alay. Sa'yo aking Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Oh, Jesus, dakila ka. Dakila ka sa lahat. Hallelujah! Salamat sa iyo, Jesus. Mahal ka namin, Jesus. Thank you, Lord. Good morning. Hallelujah. Pakabuti ng Diyos. Amen. So, welcome to this morning service. Kung inyo pong napapansin, wala po si Pastor Jesse dahil Pastor Jesse ay nagtatampo po sa atin. Yeah. Then, nagpapahinga po siya kahapon. Medyo masama ang pakiramdam. So, para tonight, makapag-service siya ng mas maayos. So, please do pray for him. Hindi naman nothing to worry about, just papahinga lamang po siya. This morning, paalala lang sa mga services natin. Konti lang announcements ko kasi marami po tayong gagawin this morning. Anyways, ang services po natin ay every Sunday morning, Tagalog service at 8 to 9:30. In the evening, mamayang gabi is our English, Tagalog, 6 p.m. to 8 in the evening. Then on Wednesday, join us on Wednesday. We are still talking about prayer. Wednesday, 7 o'clock to 8:30 in the evening. And lastly, kung kayo po ay nakikita niyo mga announcements on Facebook, we are promoting this poster. Ito po, you are invited. Nandiyan yung mga schedules, website, what else? Contact numbers, ang address, and location map. These are free para sa inyo. Kaya lang, ideally, ilalagay po sa mga business establishments, offices, kung kayo ay nasa medical field sa inyong clinic, or there will be next week a version of this in tarpaulin para sa mga sari-sari stores, or pwede rin po sa inyong mga public transportation gaya ng tricycle, jeepney. So if you are interested, sabihin nyo lang sa akin this morning. These are free. Pero as I've mentioned before, hindi porke libre, kukuha naman kayo ng 10,000 piraso. So, ano naman, let's be reasonable naman. Kung saan nyo lang yung gustong ilagay.
And the purpose of this is not really to promote the church. Kaya pansinin nyo, wala naman tayong nilagay na masyadong maraming daldal tungkol sa church. It's just to give them an opportunity to find a place where Jesus is preached. So tungkol naman kay Lord to, it's not really about the church. But if we can get them here, they will definitely hear the gospel of Jesus Christ. Amen po. So this morning, gaya ng nabanggit ko, we have a few things, quite a lot of things na gagawin. With this, let us welcome si Kuya Nats, Jonathan Indencia, representing Child Evangelism Fellowship. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. So ang buwang ito po ay pagdiriwang para po sa mga guro, mahal nating mga guro. Kaya kung ang katabi ninyo ay isang teacher, isang Sunday school teacher, isang pastor or missionary, maaari nyo ba silang kamayan at sabihin nyo po, maraming salamat po. So ang buwang ding ito po ay pagdiriwang para po sa mga bata. So we call this Children's Month. So isa pong kaya salamat na may mga bata po sa ating kalagitnaan at naway pagpalain po sila ng Panginoon. Maging sa atin bilang mga magulang, mga tagapagturo, mga ate at kuya na kung saan tayo po yung nag-influence sa kanila ng kabutihan ng ating Diyos na sila po ay maging matuwid as the younger generation. So ngayon po, mayroon po akong babasahin, sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 16 or sa Episo kabanata 5 talata 16. Ang sabi po rito, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Sabi po sa English version sa NIV, make the most of every opportunity because the days are evil. Sabi rin po sa King James, redeeming the time because the days are evil. Ayan, so alam po natin kung ano po yung panahon natin ngayon. Pasama ng pasama ang ating panahon. So kung iniisip mo ang mga bata na nasa iyong kapaligiran, maaaring ito ay nasa bahay, sarili mong tahanan, nasa loob ng church, saan mang dako, saan mang lugar. Ano kaya yung maaari mong gawin para sa buhay ng mga batang ito? Ngayong napaisip ka na ang panahon ay pasama ng pasama at kailangan na wag nating sayangin ang bawat pagkakataon na sila po ay maturuan. So para lalo po tayong ma-encourage sa ating involvement sa mga bata, please let's watch this video. Panoorin po natin ang video ito.
อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. आप हमें खो रहे हो You're losing us Ви нам допоможете? Papa, 우리 이름 먹으면 안 돼. Y terríайте nos. Somos la esperanza de la iglesia. Und also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Okay, so ang 414 movement, ito po ay mga mission organization kasama po ang CF na naglalayong abutin ang mga kabataan ages 4 to 14 years old. Pero ang naging inspirasyon po ng 414 movement ay sa pamagitan po ng isang founder ng Child Evangelism na kung saan siya po yung nagtatag ng CEF 77 years ago. Ang pangalan po niya ay si Pastor Jesse, hindi po ang ating pastor. Ang pangalan po niya, Pastor Jesse Irvin Oberholzer. So, siya po ay nag-experiment in child evangelism. So, ang ginawa po niya, naging palaisipan sa kanya kung maaari bang maborn again ang mga batang ito, na maaari ba silang magkaroon ng bagong buhay kay Kristo, na maaari bang mabago ang kanilang buhay. Kaya ang ginawa po ni Brother Jesse, siya po ay nagturo ng 2 bata sa flashcard na ito. So, dahil hindi niya sinasayang yung pagkakataon na makapagturo, siya po ay nag-eksperimento. Nagturo siya ng 2 bata sa kanilang local church. At ipinaliwanag niya po yung mensahe ng kaligtasan sa kanila. Isang mga batang ito ay tumanggap. So, isang araw, lumapit po yung nanay ng 2 batang ito at sinabi niya na, Brother Jesse, nakita ko yung pagbabago ng aking anak. So ito yung panahon na talagang nakumbinsi si Pastor Jesse na butin ang mga bata. Kaya noong 1937, itinatag niya po ang Bible-based Christian organization worldwide known as the International Child Evangelism Fellowship with workers in over 185 countries. So ako po ay nagagalak na naging kabilang po ako sa mission po ng CEF. So ako po ay nakilala nung ako po ay bata pa lamang. Ako ay 10 years old nung ako ay nakilala. Pero maliit pala ako, dinadala ko sa church. Kaya nung ako ay nagkaisip at ako ay nasa college, nakita ko yung kalagaan ng pag-abot ng mga young generation. Kaya nung natapos po ako sa pag-aral, nung ako po ay nag-aral din po sa Bible School, after ng Bible School, nagpastor po ako, pero yung heart ko talaga sa mga bata. Kaya nag-decide po ako, Lord. So ako ay mag-obey sa inyo sa inyong panawagan sa akin na may involved sa pag-abot ng mga bata. Kaya nung 2007, ako po ay na-involved ng CEF Philippines. At 7 taon na rin po akong involved sa CEF. At nung 2011, kami po ay nag-pioneering dito po sa Zambales, based in Olongapo City. At kami po ay nagpapasalamat kasi ang Church of the Risen Christ ay naging pagpapala po sa amin ng aking pamilya at maging kayo na as a body of Christ. Kasi nakita po natin yung kalagahan ng pag-abot ng mga bata because
this day is the golden age. Ito po ay gintong panahon. Ayan. This day is the golden age. Bakit? Kasi ang mga bata po ay napakahalaga po sa paningin ng ating Diyos. In fact, sabi sa atin ng ating Panginoon, go ye into the entire world. Pumunta ka sa buong mundo at ipangaral mo ang mabuting balita. Kasama rin po yan ang mga bata. Bakit? Ang mga bata po ay madaling turuan. Sila po ay handang makinig sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na po ang good news of the gospel of our Lord Jesus Christ. So kahit na sabihin po natin na napakakurap po ang mundong ito nating kinagagalawan, pero bukas naman po ang mga bata sa katotohanan po ng salita ng ating Panginoon. Ngunit gayon pa man, tayo pa ay namumuhay sa dark age. Ito po ay panahon na napakadilim. Kasi ang mga bata po ay inaatake po ng kaaway. So maraming krimen po ang nangyari sa bawat lugar, hindi lang sa ating lugar. Worldwide po yan. So pakinggan niyo po ang statistics na ito. Sa bawat 19 na segundo, maraming mga bata ang nakukulong. Sa bawat 20 segundo, maraming mga estudyante sa paralan ang nadidisiplinahan, napaparusahan. Sa bawat 41 segundo, maraming mga bata po ang naabuso at nakakaligtaan, napapabayaan. Sa bawat 4 na minuto, ang isang bata po ay nadadampot ng pulis dahil sa drug offense. Sa bawat 7 minuto, marami pong mga bata ang nahuhuli dahil sa isang violenting krimen. Sa bawat 45 minuto, marami pong mga namamatay na bata dahil sa aksidente. Sa bawat 3 oras, marami pong mga bata ang namamatay dahil sa firearms, sa baril. Sa bawat 6 na oras, marami pong namamatay na bata dahil sa kapabayaan ng magulang at pag-abuso ng mga nakatanda sa kanila. At sa bawat 5 oras, marami pong mga bata ang namamatay. Hindi lang po sila namamatay, sila po ay nagpapakamatay. Kaya nakakalungkot po. Isipin, sa panahon po natin, maraming mga kabataan, mga batang namumuhay sa kadiliman. Ngunit gayon pa man, meron pong pag-asa. Because we are living on the age of redemption. Tayo pa ay nabubuhay sa panahon ng kaligtasan. In fact, sabi sa Biblia, ito na yung araw ng kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo, so we really need to reach them by the gospel of our Lord Jesus Christ. Kasi alam natin na through Jesus Christ, He give us new life and new hope. At kailangan din po nating spread out ang redemption maging sa mga maliliit na bata. Kasi ang age of redemption, magagawa natin ito sa anumang paraan. At isa sa mga paraan na ginagawa po ng CEF ay yung tinatawag po naming Good News Club. Sa Good News Club, ito pa isang informal at training sa mga bata na kung saan hindi mo sila kailangang dalhin sa loob ng simbahan. So it is a once per week informal gathering in a neighbor's home where God's Word can be taught, along with songs, games, and quizzes, etc. So sa mga lugar, maaari po tayong makapagturo sa school, sa mall, sa hospitals, kahit nga sa SM, Silong ng Mangga, maaari po tayong makapagturo ng mga kabataan. At maaari po natin silang i-channel sa local Bible-believing churches. Kasi sa panahon natin, ito yung tinatawag na panahon ng pagpapasya. It is the willing age. Ayan. Sa ibang lugar, sa ibang bansa, hindi po bukas ang evangelism sa kanila. In fact, sa US, hindi mo maaring ipanalangin o magbanggit lang ng salita ng Panginoon sa mga bata. In fact, lagi nagpapapray yung mga kasama naming CEF workers sa US kasi maraming mga atheists ang tumutulig sa kanila. Kina-counter-attack po sila na hindi nila kailangang ituro ang patungkol sa Diyos kasi hindi naman totoo ang Diyos. Ito po ay totoong nangyari sa Amerika as of now. So ipag-pray po natin ang Amerika na maging bukas po sa salita ng Panginoon. Pero sa ating bansa, napaka-open po sa ating bansa na ipangaral po ang salita ng Panginoon. In fact, lately, ang CE po ay nakapagturo sa Kasilios ng mga kabataan at purihin ng Panginoon kasi tayo po ay nakapagdala sa Panginoon ng humigit kumulang 7,000 mga kabataan at mga bata. So yung tool na ginamit po namin ay wordless book. So, Bro Nats, bakit puro kayo evangelism? Baka may magtanong sa akin. Bakit puro kayo statistics? Hindi.
Yung pangalan pala ng CF, ano yung nakalagay sa gitna? Evangelism. So may pananagutan po tayo kung hindi po natin abutin ang mga batang ito. Kung hindi po natin maturuan ang mga batang ito, tayo ang mananagot sa Panginoon later on. So isa sa mga tools na ginagamit po namin ay yung tinatawag na wordless book. Marahil ngayon lang po kayo nakakita ng wordless book. Iba't ibang kulay, meron siyang iba't ibang kulay pero walang sulat. Kaya nga tinawag na wordless book at may magandang mensahe sa salita ng Panginoon. Gold page stands for heaven, God. Dark page stands for sin. Red page stands for the gospel of our Lord Jesus Christ. Clean page stands for invitation to come to Christ. And green page stands for growth in Christian living. So yun yung tools na ginamit po namin. So alam ko na hindi man po namin ma-disciple lahat ang mga batang ito. Pero ang good news, tayo po ay nakapagtanim ng seed of faith sa mga bata. Hindi po natin alam na balang araw, dahil sa pagkilos ng banal na espiritu sa kanila, sila po ay lalapit at maghanap ng totoong local Bible-believing church sa kanilang lugar. So open-air evangelism, napakalaga po yan sa atin because tayo po ay nabubuhay sa gintong panahon, tayo po ay nabubuhay sa madilim na panahon, tayo po ay nabubuhay sa panahon ng kaligtasan. Pero baka sasabihin nyo rin, Kuya Nats, at mapaisip kayo ngayon, Bro Nats, paano naman ako ma-involve sa inyong ministry sa CEF? How do I begin to get involved? Yan, ito na yung tinatawag na age of development. So ito yung panahon para tayo po ay mahubog, para tayo po ay maturuan, at para tayo po ay ma-challenge. So alam po natin na bago ka sasabak sa gyera, so may proper training. Ang mga pastor, bago po sila maging pastor, meron din po silang training na pinagdaanan. So ganon din po sa CEF, meron din po kaming mga proper training. So kung nais niyo pong ma-involve sa CEF, sa child evangelism, so meron po kaming mga training na maaaring makatulong sa inyong skills ng pagtuturo sa mga bata. So kung meron po kaming mga events, later on, sasabihin po namin sa inyo. So ang CEF, hindi lang po kami nagme-meet ng inyong pangailangan sa training. We not only need trained teachers to reach boys and girls kasi we are also need earnest men and women who can become our prayer partners, our committee members, and financial supporters. Kuya Marlon, yan. So paano kaya ako ma-involve? So tingnan niyo po dyan. Meron po kaming response slip doon sa likod. So kung nais niyo pong ma-involve, i-fill up niyo po yung response slip tapos ilagay niyo po sa box. Tapos meron din po kaming mga prayer items na nakalagay sa mga maliit na cards tapos yung information about ng aming ministry through CEF. So dito po sa ating church, kayo po ay naging pagpapala sa amin. Pero nung nakausap ko po si Pastor JC, nais niya talaga na ma-challenge kayo kung paano rin po kayo makatulong sa pag-abot ng mga bata. Kahit hindi po kayo ma-involve sa CEF, pero at least ma-challenge kayo na abutin po ang mga younger generation. Kasi sino po yung papalit sa atin? Sino po yung papalit kay Pastor Arnel, kay Pastor Jamie, kay Ate Debbie, kung hindi po natin tuturuan yung mga bata? Sino yung magiging sikat na nanunungkulan sa ating bansa na may matuwid na puso't pag-iisip kung hindi natin sila maturuan ng salita ng Panginoon? Amen ba mga kapatid? Sabi nga sa Bible na marami ang kailangang anihin, pero mangilan-ngilan lang po yung mga manggagawa. Sabi ni Jesus po yun, sabi niya that the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. So ang challenge ko po sa inyo, nais niyo ba na maging isa sa mga manggagawa ng Panginoon? Kung hindi ikaw, sino? At kung hindi ngayon, kailan? So sa ating church, meron po tayong dalawang local board committee ng CEF na nagre-represent po ng CEF Sambales 1, si Doc Rocky at saka si Ate Marian. So I'm calling on Ate Marian kasi meron po kaming big event this coming October, Ate Marian. Magandang umaga po. As a promotional in charge, as a committee, masyado pong maliwanag pala dito. Okay, Dinner for a Cause. Magkakaroon po tayo ng isang salo-salo, tinatawag po nating Dinner for a Cause. Ito po ay magaganap po sa Max Restaurant, October 28.
Ang registration po natin ay 5:30 p.m. until 8 p.m. Okay. Ang theme po ng CEF ay a promotional event. Save a child, save a life. Ang sabi nga po, kung makapagsalba po tayo ng buhay ng isang bata, naisalba po natin ang kanyang buhay ng habang buhay. Ang pagtanda hanggang siya ay mamatay. The purpose is to gather churches, pastors, believers who help the ministry of CEF through giving and praying. The objective, the funds that will be collected from the Dinner for a Cause will proceed to December Christmas classes for children on coming December 2014, aiming to reach a goal of 3,000 unreached children for Christ in the area of District 1 of Zambales. Kung sino po for those who are interested na makilahok po sa amin, nanghingi po kami ng tulong. Ang ticket po ay nagkakahalaga po ng 300 pesos per person for food and drinks and stop. And 500 pesos per person or church for sponsoring CEF ministries for December activities. And tickets are available now. Contact Pastor Nats and me o dito po sa CRC Church of the Risen Christ. At ngayong umaga po, this is it, God. Hahandogan ko po ng isang awitin ang ating Panginoon. Ako po ay inyong sabayan. I pray and I stand in front of you, humbling myself that this song will minister to all of us. May this song of Jesus, you'll know that Jesus proved His love to us, that is broken-hearted and crushed in His spirit. Let us worship Him as I sing in reverent awe. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we receive from you can set them free. As we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, let all the nations hear our song of Jesus and His blood is proof, His love for all. As we worship you, may all the lost and broken come, may they hear your still small voice call out their names, each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus,
worship you. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we receive from you can set them free. As we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, as we worship you, as we worship you. Praise the Lord. Okay. Thank you, Marian, and of course, Pastor Nats. And salamat sa pagbibigay kaalaman patungkol sa CEF at syempre yung ating mga bata. Church, nakita natin, naintindihan natin kung gaano kahalaga ang mga bata sa harapan ng Panginoong Diyos at kung gaano kahalaga ang mga bata sa ating panahon. So it's not enough na narinig natin, nakita natin, but I challenge you na let's do something. Do something. Let's do something. Bawat isa sa atin, I want to do something sa aking narinig, sa aking nakita. And iniimbitahan tayo to be part ng gawaing ito. So prayer, number 1, and then you can support them sa maraming kaparaanan. So tandaan po, napakahalaga po ng mga bata sa harapan ng Panginoong Diyos at ganoon din sa atin. Sa umagang ito, wala po tayong children ministry sapagkat yung ating pong team, yung ating mga teachers, mga helpers, sila po ay magkakaroon ng tinatawag na retreat or team building. So naghahanda po sila para mamaya po silang gagawin po nila yan mamayang hapon. So wala po tayong children sa linggong ito. And so let's pray for them na sa kanilang gagawing retreat na ito and team building ay lalo silang lumakas, lalo silang magkaroon ng panibagong kasiglahan sa paglilingkod sa ating mga anak dito sa ating Church of the Risen Christ. So mga bata, dyan lamang kayo sa inyong mga upuan. And of course, ngayong umaga, meron ba tayong newcomers? Ayan, meron tayong newcomers for this day. So let's welcome them. Ayan. So let's welcome po yung ating mga ngayon lamang natin nakasama. And as I call your name, please come forward. We would like to acknowledge you and pray for you sa harapan dito. So nice kong tawagin si Julian Nicolas and also Dina Nicolas, invited by Needs. Okay. Magkapatid ba sila? Ayun, magkapatid sila. So meron pa ba na newcomers ngayon lang kayo naka-attend? Dito po kayo sa harapan and meron kaming bibigay sa inyo. Harap kayo sa tao yan. Yan ay babasahin patungkol sa aming church. And of course, pwede niyong basahin yan para makilala niyo yung aming iglesia. And salamat sa pagdalo niyo. At meron ako yung bibigay sa inyong card, of course. So pag-pray po natin sila, pwede nating ituon yung ating mga kamay sa kanila. Tanda ng pagkakaisa. And let's pray para sa kanila. Lord, maraming salamat po sa aming pong mga bisita ngayong umaga. First time nila maka-attend ng church namin. And Lord, dalangin po namin na matagpuan po nila, Panginoong Diyos, yung kanilang hinahanap. At alam po namin, ito ay yung pag-ibig, ikaw, Jesus. Lord, alam po namin, hindi po aksidente na narito sila. Subalit ito po ay kalooban mo na sila po ay narito ngayong umaga. And Lord, pagpalain mo po ang kanilang buhay.
nalalaman mo po ang sitwasyon sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin na Ikaw, Jesus, ay magkaroon ng puwang sa kanilang buhay, sa kanilang puso, Panginoon. Sapagkat alam po namin na Ikaw ang kanilang katugunan, Ikaw ang kanilang hinahanap. Lord, sa umagang ito, alam po namin na meron ka ng ginawa sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Dalangin po namin na magkaroon po sila ng pagkauhaw, na makilala ka pa nila, na maintindihan pa nila kung paano magkaroon ng kaugnayan sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, minsan pa, wini-welcome po namin sila sa lugar na ito. Dalangin po namin na hindi po ito ang huli ng kanilang pagdalo. Sa halip, sila po ay maghahangad pa na maka-attend ng mga gawaing katulad nito, Panginoon. Again, maraming salamat po. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Thank you very much. And remember, every first Sunday of the month, pinagpipray natin yung mga birthday celebrant. So hindi po natin yan nakakalimutan. So kung birthday mo ay ngayong buwan ng Oktubre, punta ka dito sa harapan at nais namin kayong ipag-pray. So akit na kayo dito sa harapan. Punta na po kayo sa harapan at nais namin kayong ipag-pray. Yan, mga birthday celebrant. Of course, Lenny, yan. Okay. Ayan, marami-rami tayo ngayon. Yan, okay. Dito, lapit. Sik pa dito. Ayan. Ayan. Dito yung ano. Okay, yan. So, una sa lahat, okay, sik tayo dito para makita tayong lahat. Ayan. Una sa lahat, maraming... Ayan, okay. So, happy birthday po sa inyong lahat. Siyempre, anumang araw kayo magsa-celebrate itong buwan ng Oktubre, nakikisa po kami sa inyo at pagpapala ng Diyos ang aming hangarin. So church, let's all stand. Tumayo po tayong lahat at idalangin natin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang pinagmulan ng buhay, ng aming lakas, ng lahat-lahat sa aming buhay. Narito po sa aming harapan ang mga kapatid po namin na magdiriwang o nagdiwang na yung iba, Panginoong Diyos, ng kanilang kaarawan. Sa buwan na ito, Panginoon, Lord, pinagpipray po namin sila. Nadalangin po namin ang patuloy na kalakasan, magandang kalusugan, Panginoon, at patuloy na kalakasan ng pananampalataya nila sa iyo, na sila po'y patuloy na lumakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po na binigyan po sila muli ng isa pang pagkakataon na yung kanilang buhay ay ialay nila unang-una sa iyo, Panginoon, at maging sa kanilang mga minamahal sa buhay. Lord, maraming salamat po na mahal mo po sila, Panginoon. Nakatunayan, ibinigay mo ang pinaka-the best mo, Panginoon. So naniniwala po kami kung meron po silang mga nais sa buhay, mga pinagpipray, alam po namin na ito'y pagkakaloob mo, Panginoong Diyos. Lord, nalalaman mo po yung mga desires na kanilang puso. Lord, dalangin ko po na sa kanilang kaarawan, pagpalain mo po sila, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kanila. Sila po'y pagpapala sa kanilang pamilya. Dito sa aming iglesia, sila po'y pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Minsan pa, itinataas po namin sila sa iyo. Ito pong aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, meron po akong cards para sa inyo. So, wag mo nang upo. Beth, please, ibigay. Pwede po kayong kumuha ng isang card and you can sit down na po. Ayan. Okay, so maraming salamat po ulit. Ayan. Okay, so lahat po kayo ay tatanggap ng cards na yan. Ayan. Kuha ka rin daw, yeah. Ayan, okay. So again, maraming salamat sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan and pagpalain po ulit kayo ng ating Panginoong Diyos. So meron na lamang po tayong 10 minutes. So paano ko po mababahagi yung aking mensahe. And
Una sa lahat, again, maraming salamat sa pagbibigay kaalaman, Pastor Nats, patungkol sa kahalagahan ng mga bata at kabataan, syempre. And this month, sinaselebrate po natin yung Children's Month, ika nga, na binibigyan natin ng diin ang kahalagahan ng mga bata. Of course, hindi lamang itong buwan na ito. Every day of our lives, syempre, pinapahalagahan natin ang mga batang ito. And nung nakaraang September 5 hanggang ngayon, October 5, ay tinatawag na Teachers Month, or nagbibigay tayo ng mga pugay sa mga guro. And today, I want to do an appreciation sa mga guro natin. So kanina nabanggit ni Pastor Nats din, at ngayong umaga, nais ko pong tumayo yung ating mga guro. If your profession is teacher, please stand up, and we would like to acknowledge you, and we would like to salute you and pray for you. So tayo po yung mga professional na guro. Yan. Unahin po natin yan. Meron po tayong mga professional na guro dito. Ayan po sila. So remain standing, please. Wait. Okay, so manatili po kayong mga nakatayo, mga guro. And of course, on behalf of Pastor Jesse, nais po namin kayong i-appreciate. Saludo po kami sa inyong mga ginagawa sa profession na tinawag sa inyo. Ako po'y naniniwala na hindi lamang po ito profession, kundi ito ay katawagan nyo bilang mga guro para di kayo mga katulad naming ministro. You minister the Word of God sa inyong mga estudyante. Naniniwala ako na pwede kayong gamitin ng Panginoong Diyos, at in fact, ginagamit kayo ng Panginoong Diyos. So, kayo ay kamanggagawa namin, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagtuturo sa mga anak namin, sa mga bata sa ating panahon. So, I would like to pray for you. Nais po namin kayong idalangin. So, church, samahan niyo po ako pag-pray natin itong ating mga guro na ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming mga guro dito sa aming pong iglesia. Sila po ngayon ay narito, nakatayo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mo silang bigyang kalakasan sa kanila pong profession na ginagawa, Panginoon. Nagtuturo ng mga estudyante, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na hindi lamang po sila naroon upang magturo, Panginoong Diyos. Sa halip, tinawag mo sila, Panginoong Diyos, upang impluwensyahan ang mga batang ito na kanila pong sinasakupan, Panginoon. Lord, dalangin ko po na bigyan mo po sila ng kalakasan, karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nagamitin mo sila, Panginoong Diyos, na maipahayag ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa mga gurong ito na walang sawa, na kumakalinga, nagtuturo sa mga estudyanteng ito, Panginoon. Lord, hindi po napakadaling magturo, Panginoon. Subalit sila po ay matyaga na gumagawa ng kanilang tungkulin, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay, pagpalain mo ang kanilang pamilya. At Lord, ano man po ang kanilang mga pangailangan, dalangin po namin na tugunin mo po ito, Panginoong Diyos. At minsan pa, maraming salamat po sa aming mga gurong ito. Saludo po kami sa kanila, Panginoong Diyos. Sila po ang naguhubog ng aming mga kabataan ngayon, Panginoong Diyos. Kung kaya napakahalaga po nila, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Palakpakan natin muli sila. And of course, yung ating mga volunteers, teachers sa ating church, syempre, sila po ay saludo po din tayo sa kanila. And kung kaya mamaya nga po magkakaroon sila ng team building, okay? So, maraming salamat sa Panginoong Diyos. Wala na po akong oras, kundi i-recall na lamang po yung aking share last Sunday. And remember, yung ating talakayan ay magpapatuloy patungkol sa pananalangin. And napakahalaga po ng pananalangin, at kung tayo po'y mananalangin, siguraduhin natin na ito ay epektibo. Sapagkat kung mananalangin tayo na hindi epektibo, sayang lamang yung ating pananalangin. At anong mga dahilan kung bakit yung ating panalangin ay hindi magiging epektibo? Nung last Sunday, share ko po
ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo marinig ng Panginoon, hindi tayo maabot ng Panginoon, ay dahil sa ating sariling mga kasalanan. Kasalanang hindi natin inaamin, kasalanang itinatago natin, kasalanang pilit nating kinukubli. Pero sabi ng Panginoong Diyos, i-confess natin, ihayag natin upang tayo ipagalingin ng Panginoong Diyos. Sapagkat itong kasalanan na ito ang siyang nagiging dahilan upang ilayo natin yung ating sarili sa Panginoon. At kapag tayo nilayo natin ang ating sarili sa Panginoon, paano tayo makakatanggap sa Kanya? Kung kaya napakahalaga na kung meron tayong mga bagay sa ating puso na hindi dapat naroon, isuko natin sa Panginoon. Sapagkat siya ay nag-iimbita, sabi niya, hali kayo, magpaliwanagan tayo. Ipaliwanag natin sa Panginoon. Panginoon, nagkasala ako. Panginoon, nagkamali ako. At ang Diyos ay tapat na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 12, God is faithful. If we confess our sin before Him, siya ay tapat na nagpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa ating mga karumihan. Kaya napakabuti sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya kung mananalangin tayo, kung meron kayong naalala na nagawa niyong kasalanan, meron kayong hinanakit sa kapwa, meron kayong bagay na itinatago, tandaan nyo, hindi tayo marinig ng Panginoong Diyos dahil sa mga bagay na yan. So, isuko natin sa Panginoong Diyos. Kahit anong gawin nating pananalangin, kung meron tayong bagay na humadlang dyan, sayang po ang ating pananalangin. Ngayong umaga, ibabahagi ko sana isa pang bagay na nagiging dahilan para hindi maabot ng Diyos ang ating mga panalangin ay yung kawalan ng pananampalataya. So, paghandaan po natin to, yung pananampalataya po ay napakahalaga. Kapag wala po tayong pananampalataya sa ating mga idinadalangin, ganun din po, hindi makakilos ang Panginoong Diyos sa ating mga dalangin. Sapagkat tinitignan niya yung ating pananampalataya. Naniniwala ba tayo na tayo'y kayang abutin ng Diyos? Naniniwala ba tayo na kayang dinggin ng Panginoong Diyos ang ating mga dalangin? Napakahalaga po ng pananampalataya. Dapat mo, meron tayo nito bilang mga anak ng Diyos. Tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay mabubuhay sa pananampalataya. Tayo po'y mananalangin sa pamamagitan din ng pananampalataya. So kung wala po tayong pananampalataya, sayang po yung ating pananalangin. Sayang po, kaya kailangan yung pananampalataya ay laging naroon. Kung yung ating pananalangin ay walang pananampalataya sa Diyos, para tayong rocking chair, para tayong nakaupo sa rocking chair, na kilos tayo ng kilos, pero wala tayong pinatutunguhan. Ganun po yung rocking chair, di ba? Uga kayo ng uga hanggang sa gusto mo, pero hindi kayo makakaalis, dun lamang kayo sa lugar na yon. Ganun daw ang prayer na walang pananampalataya sa Diyos. Na kahit anong galing ng prayer mo, kahit anong galing ng mga quotation mo sa Bible, kung wala kang faith sa Panginoong Diyos, ay wala pa rin mangyayari sa mga panalangin mo. Kaya, napakaganda po na malaman natin na ang pananampalataya ay napakahalaga. Sa ating pananalangin, kailangan naroon palagi ang pananampalataya. So kapag nag-join tayo in prayer, sabi doon, magkaisa tayo sa pananampalataya. Prayer agreement na we join our faith together at doon nakakakilos ang Panginoong Diyos sa ating buhay. So next Sunday, ididiin ko pa po ito ng mas maayos at mas maigi para po maintindihan natin na ang kawalan ng pananampalataya ay isa sa mga dahilan upang yung ating panalangin ay hindi po maabot ng ating Diyos. And isang talata lamang po in Hebrews 11 verse 1, sabi doon, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. And sa Tagalog po, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Naniniwala ba tayo na kapag tayo nag-pray ay maaaring mangyari ito? At katiyakan, assurance tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita pa, hindi pa natin nahahawakan o nararanasan ang sagot ng Panginoong Diyos, pero naniniwala ka ba? Nakatitiyak ka ba? Yan ang mga katanungan sa panalangin. Tayo as a church, when we pray for our building,
When we pray for souls, naniniwala ba tayo na kayang gawin ito ng Panginoong Diyos? Napakahalaga po ng pananampalataya. Kaya kailangan po natin itong pagbutihin, kailangan po natin ito sa ating buhay. Amen? Yan lamang po at next Sunday po, mas ihahayag ko pa po ang kahalagahan ng pananampalataya. Yumuko po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Sa umagang ito, marami po tayong narinig, marami po tayong nasaksihan patungkol sa kahalagahan ng pagtugon natin ang ating responsibilidad sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga bata. Gumawa po tayo. Let's do something. As a church, isa sa mga ipapanalangin natin ay ang mga bata at mga kabataan. Sapagkat sila po ang darating na mga future leaders natin. At mahalaga na sila ay mahubog, hindi lamang sa kaalaman ng mundo, higit sa lahat, sa kaalaman ng mga salita ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. And as a church, let's come together in agreement, yung ating paniniwala na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga panalangin. Ipag-pray po natin ang mga bata, ang ating mga anak. Ipag-pray natin na sila ay mahubog ayon sa kalooban sa salita ng ating Panginoong Diyos. Gawin po natin ito na merong pananalig sa Diyos. Opo, ang mundo ay pasama ng pasama. Pero naniniwala din tayo na ang Diyos ay kayang gumawa ng kabutihan sa gitna ng pagkabulok ng ating mundo. Sama-sama nating dalhin ang ating mga anak sa Panginoon. Sama-sama nating ipag-pray ang mga batang ito. Napakahalaga po. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa hamon na amin pong narinig ngayong umaga, na kami ay tumugon sa panawagang ito patungkol sa kahalagahan ng aming mga anak, ng mga bata, Panginoong Diyos. Na 10 taon mula ngayon, Panginoong Diyos, ay makita namin na yung aming mga anak, Panginoong Diyos, ay tatayo para sa katuwiran. Na ang aming mga anak na ito ay maninindigan para sa Panginoong Jesus. Kung nais naming makita ito, Panginoong Diyos, kami ay merong tungkulin, Panginoong Diyos, na ibahagi, abutin ang mga batang ito ng iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Lord, as a church, dalangin po namin na patuloy mong ipakita sa amin kung ano po ang aming magagawa, kung ano po ang aming bahagi. Kaming mga magulang, kaming mga nanay at tatay, unang-una sa aming sinasakupang pamilya, na ang aming mga anak, Panginoong Diyos, ay hindi lamang namin pakainin, hindi lamang namin bigyan ng bagay, kundi dalhin namin sila sa iyong kalooban, sa iyong pagkakilala, Panginoon. Lord, isa pong napakalaking tungkulin na maging magulang. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa mga nagtuturo sa aming mga anak, sa mga guro sa school, mga guro sa churches, Lord God. Lord, tinataas po namin sila patuloy sa iyo, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoong Diyos, upang may iakay itong mga batang ito sa iyong landas, Panginoong Diyos. Lahat po kami ay may tungkulin. Kami mga magulang, kami mga guro, kami mga ministro, Panginoon. At sa kalahatan, ang iyong iglesia, Panginoong Diyos. Lord, ibinigay mo sa amin ang mandate na ito, Panginoon, to reach out, Lord God, hindi lamang po sa mga matatanda, kundi sa lahat ng estado ng buhay, bata, kabataan, hanggang sa matatanda, Panginoon. Lord, as a church, tulungan mo kaming humakbang, Panginoong Diyos, gumawa ng mga bagay para sa kalooban mo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli, Panginoong Diyos. Inaanyahan ko po na tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagbibigay sa Panginoong Diyos. Alalahanin natin na
Sambahin natin ang Diyos sa ating mga pananalapi. At ginagawa natin to as we give our tithes and offerings sa Panginoong Diyos. So again, this is our opportunity to worship the Lord, to honor Him with our wealth. So ibigay po natin ang ating kaloob sa Panginoon, ang ating ikapo sa Kanya. Na merong taus-puso at kagalakan na tayo ay nagiging kabahagi ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Yung ating pagbibigay ngayon ay ginagamit sa pagpapahayag ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang kadakilaan. Kung kaya, sambahin natin ang Diyos at minsan pa manalangin po tayo. Panginoong Diyos, narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Minsan pa handang magbigay ng kanilang mga ikapo at handog, Panginoong Diyos. Gamitin mo po ito, Panginoong Diyos, sa ikalaganap ng iyong mga salita at ng iyong kaharian, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya po tayo magbigay sa Panginoon. Hallelujah. Kami mag-alay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesucristo, nawa iyong tanggapin. Kami mag-alay ng awitin. Kami mag-alay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesucristo, nawa iyong tanggapin. Kami mag-alay ng awitin. Hallelujah. Kami mag-aalay ng awitin. Amen. Minsan pa tumayo po tayong lahat. Tayo po'y magwawakas sa pananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito. Sa aming paghiwalay, dala-dala po namin, Panginoong Diyos, ang iyong hamon sa amin, Panginoong Diyos, na ipalaganap ang iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Lord, dalangin ko po na gamitin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa iyong kaparaanan, Panginoong Diyos. Saan man po kami naroon, sa aming pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, Panginoong Diyos. Dalhin namin, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoong Diyos. Salamat po sa bawat isa na narito, Panginoon. Minsan pa, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang iyong Espiritu na siya pong maggabay sa amin, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay mabuhay, Panginoon. Hayaan mo po kaming mabuhay para sa iyong kalawalatian, para sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Lord, minsan pa pagpalain mo ang bawat isa sa aming paghayo, dala-dala namin ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong batiin ng happy birthday po si Nanay Merle. Nanay Merle, happy birthday po. Pagpalain po kayo ng aming Diyos ngayong araw na ito. Amen. Let's close in song. Hallelujah.